Kapayapaan po. Sumaatin pong lahat ang biyaya ng bagong umaga. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Atin papurihan at pasalamatan ng Diyos na nagpala ng bagong araw sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa Colossians chapter 1, verse 27, na ganito po ang sinasabi. And the mystery is that Christ lives in you, and He is your hope of sharing in God's glory. This is the great mystery of our religion. Christ is in us, alive and doing great things in us and for us. He breathed His Spirit in us and made us new creation in Him. We are created for good works and righteousness. We are designed for holiness. Sin will corrupt us and eventually destroy us. Do not self-destruct. Avoid what is evil. Do the right thing. Kapatid na kaluluwa. Ito ang hiwaga ng ating relihiyon. Si Kristo ay nasa atin. Buhay at gumagawa ng mga dakilang bagay sa atin at para sa atin. Binigyan niya tayo ng kanyang espiritu at ginawang mga bagong nilalang sa kanya. Tayo ay nilikha para sa mabubuting gawa at katwiran. Tayo ay nilikha upang gumawa ng kabanalan. Ang kasalanan ay magpapahina sa atin at sa huli ay sisira sa atin. Huwag sirain ang sarili. Iwasan ng masasamang bagay. Gawin ang tama, kapatid na kaluluwa. Ito ang ating itaguyod, alang-alang sa ating dakilang Diyos. Upang lalo nating madama ang mensaheng ito, pakinggan niyo po ang awit na pinamagatang The Great King and God mula sa mga awit ng Sion sa Australia.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Marami po ang makaka-relate sa inihandang topic ng programang Youth Worshiping God. Sa mga magulang na nanonood, marami sa atin ay may magaganda at nakakakilig na alaala at karanasan ukol sa bagay na ito. Ang tinutukoy ko po ay ang panahong tayo ay nasa estado pa na nanliligaw o nililigawan. Isa ito sa issue na hindi maiiwasan kapag ang pag-uusapan ay ang kapakanan ng mga kabataan. Malaki po kasi ang kinalaman nito sa kasalukuyang buhay nila at maging sa hinaharap. Huwag na po nating patagalin. Atin ang tanggapin ang programang Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumainyong lahat. Kami po ang inyong mga lingkod, Kapatid na J.R. Gutierrez. at kapatid na Hazel Borja. Tayo na po sa Youth Worshiping God. Isa sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapanabig sa isang tao sa mga kaarawan ng kanyang kabataan ay ang ma-inlove. Talaga namang kapag tinanong mo ang mga karamihan sa mga kabataan patungkol sa paksang pag-ibig, lalo na ang mga kabataan sa panahong ito, tiyak naman na makatatanggap ka ng mga sagot. Ayon sa isang survey na isinagawa ng isang British dating site na Illicit Encounters sa 1,000 magkakaibang tao noong 2016, 55% ang nagsabing sa pagitan ng 15 hanggang 18 taong gulang, unang beses na naranasan nilang ma-inlove. Ngunit kagaya ng maraming mga bagay at issues na kinakaharap ng mga kabataan, ang pagiging in love ay maaaring magdulot ng mabubuting bagay sa buhay ng isang kabataan kung tama ang pagkakaunawa tungkol dito at kung ito ay magagamit sa tamang layunin. Maaari din naman itong magdulot ng hindi magagandang bagay o pagkapahamak kung hindi tama ang pagkaunawa dito at kung ito ay hindi magagamit sa tamang layunin. Kaya naman, maging sa pagiging in love hanggang sa pumasok sa isang relasyon, Mabuting ating isinasangguni sa Diyos ang lahat ng mga bagay upang tayo ay patuloy na magabayan sa tamang landas. Sa pagtatanghal na ito ng Youth Worshiping God, amin po kayong inaanyayahan na tunghayan ng isang serye na binubuo ng 4 na episodes na pinamagatang Pagliligawan at Pagkakasintahan sa Pananaw ng Kabataang Kristiyano. sa pagtatanghal na ito, ating malalaman ang mga sumusunod. Una, pag-ibig nga ba ang nararamdaman ko? Paano ko ba malalaman kung pag-ibig nga ito? Ikalawa, dapat ko na ba siyang ligawan? O kaya ay dapat na ba akong magpaligaw? Ikatlo, dapat na ba kitang sagutin? Ikaw ba ang dapat kong maging kasintahan? Ikaapat, saan ba hahantong ang pagpasok ko sa isang relasyon? Handa na ba ako? Sa unang bahagi ng pagtatanghal na ito, ang paksa na ating tatalakayin ay pagkamulat sa pag-ibig. Ayon sa mga banal na kasulatan, sa Song of Solomon, chapter 8, verse 6, "For love is as strong as death." Gaya ng kamatayan na hindi mapipigilan, ang pag-ibig ay kusa na darating at mararamdaman ng isang tao. At kapag ito ay nangyari, walang makapipigil dito. Ang pag-ibig ay parehas na physiological at psychological need. Ayon sa Maslow's Hierarchy of Needs, ang physiological needs ay ang mga pangunahin na pangangailangan ng isang tao upang siya ay mabuhay o mag-survive gaya ng pagkain, tubig at tirahan. Ang psychological needs naman ay ang mga bagay na kailangan natin upang maging masaya tayo mentally at emotionally. Ito rin ay ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng high self-esteem at sense of belongingness. Ang pag-ibig ay kailangan natin upang tayo ay makasurvive sa buhay at gayon din naman ay upang magkaroon tayo ng high self-esteem at belongingness. Ikaw, in love ka ba ngayon? Sa tingin mo, totoong pag-ibig kaya ang nararamdaman mo? Kung gusto mong malaman, halina't sabay nating alamin. Sa maraming pagkakataon, madalas na napagkakamalan na ang nararamdaman mo ay love. Pero kung tutuusin, ito ay isa lamang infatuation. Ano naman ang infatuation? Ang infatuation ay ang masidhi, ngunit pansamantalang pagkahumaling o paghanga
sa isang tao o sa isang bagay na kadalasan ay nagiging resulta ng bugso ng damdamin. Sa madaling salita, ang infatuation ay pagkahumaling, isang damdamin nagtutuon ng ating atensyon, oras at lakas ng isang tao sa loob ng maikling panahon at hindi magtatagal ay lilipas. Kadalasan, marami ang nasasaktan dahil ang akala ng marami ay true love na ang kanilang nararamdaman. Pero kung tutusin, ay infatuated lamang sila. Ano nga ba ang palatandaan ng infatuation ang nararamdaman mo? Isa-isahin natin. Una, ang pagkakaroon ng tinatawag nating crush. Uy, andyan na si Crush. Ito ang simulang level ng infatuation. Ito ay isang damdamin ng paghanga sa isang tao dahil ikaw ay attracted sa kanya. Maaring dahil sa kanyang physical na anyo, Ang cute niya. Uy, ang sexy. At ang ganda pa ng mga mata niya. o kaya naman ay dahil sa iba pang qualifications, gaya ng talent o kaya naman ay karakteristik gaya ng sense of humor. Ikalawa ay ang kilig. Uy! Ayi! Ito ang mga hindi may paliwanag na damdaming nararanasan kapag nakikita o nakakausap ang isang taong hinahangaan. Ang madalas na mga epekto ng pagkakilig ay ang mga pamumula, hindi mapakali, natatameme, o nangangarap ng gising. Kung titingnan natin ang unang dalawang palatandaan, tila walang masamang epekto ang infatuation sa isang tao. Pero tandaan, ito ay bunga lamang ng bugso ng damdamin. Kung ikaw ay magpapadalos-dalos dahil lamang naramdaman mo ang mga ito, baka kung saan kadalhin ng damdamin na sa tingin mo ay pag-ibig. Ano pa ba ang ibang palatandaan ng infatuation? Ikatlo, ang pagiging irrational o walang iniisip na tama o mali. Dahil sa masidhing pagkahumaling, kapag hindi tamang pagkaunawa sa iyong nararamdaman, hindi mo maiisip kung ang iyong ginagawa para lang mapansin ka ng taong crush mo o hinahangaan mo, tama man ito o mali. Ang isang taong irrational dahil sa infatuation ay nagpapakita ng mga sumusunod. Una, pagkabulag. Tama, pagkabulag. Gumagawa siya ng mga bagay na hindi na iniisip kung tama ba ito o mali. O kaya naman ay kung maganda o hindi ang magiging resulta nito. Halimbawa ay ang pagpapakopya ng assignment o kaya naman ay paggawa ng project para sa kanyang hinahangaan. Ito ay hindi niya iniisip na isang pagsasamantala sa kanya na kanya namang hinahayaan dahil sa pag-aakalang ginagawa niya ito para sa kanyang minamahal. Ikalawa, ang palaging pag-iisip tungkol sa kanyang hinahangaan kahit anong oras at walang pinipiling lugar. Sa una, ito ay mukhang sweet o romantic. Pero kung sa lahat ng panahon ay ang kanyang hinahangaan na lamang ang kanyang iniisip, maaaring hindi na niya mapagtuunan ng pansin ang mga mahalagang bagay na dapat niyang gawin. Halimbawa ay ang pagpapabaya sa kanyang pag-aaral dahil lagi na lamang niyang ka-text o ka-chat si crush. Sa palaging pag-iisip kay crush, ay nagiging abala ito sa kanyang pag-aaral. Nagiging bunga din ito ang pagpapabaya sa kanyang tungkulin sa bahay at pagsisinungaling sa magulang. Ikatlo, nakakasakit ng sarili at ng iba. Hindi na makatulog, hindi na makakain. Ang sweet, di ba? Pero ganyan nga ba talagang umiibig? Napababayaan ang sarili? Paano mo patutunayan sa hinahangaan mo na siya'y iniibig mo kung magkasakit at manghina ka dahil napababayaan mo na ang sarili mo? Gayun din, para lang mapansin ka niya, hindi mo na iniisip na ang mga ginagawa mo ay nakakasakit na ng mga taong nakapaligid sa iyo. Gaya ng kinakalimutan at isinasantabi mo ang mga tunay mong kaibigan para lang makasama mo ang isang taong hindi ka naman nakatitiyak kung talagang mahal o gusto ka niya. Puntahan ko muna si Crush. Diyan ka muna. Alis na ako. Kaapat, pagiging makasarili. Iniisip mo lamang kung anong makapagpapasaya sa iyo kahit na ikaw ay nakapipinsala ng iba. Wala kang pakialam sa mga taong nakapaligid sa iyo, basta ang mahalaga lamang ay ang maramdaman mo ang saya o kilig na hinahanap mo. Gusto mo na ikaw lang kausap, kasama at pinapansin ng taong hinahangaan mo. Nagagalit ka ng walang sapat na dahilan kapag siya ay may kausap o kasamang iba. Inaaway mo ang nakapaligid sa kanya sa pag-aakalang sila ay hadlang upang maibigay niya ang kanyang atensyon at oras sa iyo. Ganito ba ang nararamdaman mo? Kung gayon, hindi love yan,
infatuated ka lang. Paano naman natin malalaman kung talagang love nga ang nararamdaman mo? Tingnan din natin ang mga palatandaan. Lagi nating tatandaan na ang pag-ibig ay isang dakilang damdamin. Dakila sapagkat ang ibinubunga ng tunay na pag-ibig ay laging mabuti at hindi kailanman magiging masama. Kung ikaw ay tunay na umiibig sa isang tao, ikaw ay isang taong rasyonal. You are loving someone for the right reasons. Iniibig mo siya dahil gusto mo siyang gawan at pagparanasan ng mga mabuting bagay dahil ninanais mo na siya ay mapabuti. At dahil dito, ang iyong mga ginagawa ay nagdudulot din ng mga mabubuting bagay sa iyo. Kung sa infatuation ay napipinsala ng iyong paghanga sa isang tao ang iyong pag-aaral, relasyon sa magulang at pamilya, at sa mga bagay na dapat mong gawin, iba naman sa isang tunay na umiibig. Nagiging inspirasyon mo ang iyong iniibig upang lalong pagbutihin ang iyong pag-aaral, ang relasyon sa magulang at pamilya, lahat ng iyong obligasyon bilang kabataan, lalo na ang paglilingkod sa Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Hindi katulad ng isang taong infatuated. Ang isang tunay na umiibig ay hindi hinahanap ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kanyang iniibig. The essence of love is the welfare of the one you love. Kaya kung ikaw ay talagang umiibig, hindi mo pababayaan na ang iniibig mo ay maging tamad sa pag-aaral, mapabayaan ang kanyang tungkulin sa kanyang magulang at pamilya. Hihikayatin mo siya na maging responsableng kabataan sa lahat ng kanyang ginagawa. Ayon naman sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4, ang pag-ibig ay magandang loob. Bilang tunay na umiibig, ikaw ay nagpapakita ng concern sa iyong minamahal, physically, emotionally, at spiritually. Physical concern. Bukod sa hindi mo siya sinasaktan physically, tumutulong ka din upang kanyang mapangalagaan ng kanyang pangangatawan at kalusugan. Hindi kayo palaging nagpupuyat habang nagte-text at nagchat-chat, kundi natutulog kayo sa oras. Emotional concern. Gagawin mo ang lahat upang hindi masaktan ang kanyang damdamin. Hindi ka nagagalit ng walang dahilan. Hindi mo siya pinagsasalitaan ng masakit. Tandaan na ang sakit ng damdamin ay mas masakit at mas tumatagal kaysa sa sakit ng katawan. At ang lalong mahalaga ay ang spiritual concern. Concern ka sa kanyang kaluluwa, hinihikayat mo siya na hindi lang ikaw ang kanyang mahalin, kundi ang Diyos na lumikha sa atin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Inaakay mo siya na maging active sa paglilingkod sa Diyos. Tinuturuan mo siya na manalangin. Higit sa lahat ay inaakay mo siya sa banal na pamumuhay. Ang isang taong umiibig ay mayroong respeto para sa kanyang minamahal. Nire-respeto niya hindi lamang ang kanyang mga kagustuhan, kundi lalong mahalaga ay ang kanyang pagkatao. Masarap ang pakiramdam na nagmamahal. Ngunit kinakailangan na tayo ay magabayan, lalo na tayo ay nasa kabataan, upang magkaroon ng relasyon na tutulong upang pagyamanin ang ating pagkatao, lalo na ang ating pananampalataya sa Diyos. Patuloy niyo pong tunghayan ang pagtatanghal na ito ng Youth Worshiping God upang magkaroon tayo ng kaunawaan patungkol sa tamang pananaw ng pag-ibig at pagkakasintahan. Hanggang sa susunod, ating patuloy na talakayin ang pagliligawan at pagkakasintahan sa pananaw ng kabataang Kristiyano. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Blessed Day. Bago po ang ganap nating pagtatapos, maligayang panonood po muna sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan sa South Caloocan, Fairview area, Batasan Hills, at sa kanilang ministrong tagapangasiwa, ang kapatid na Aris Ortega. Maligayang panonood po sa inyo. Higit sa lahat ay sa lahat ng tumatangkilik sa programang Blessed Day na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan. Dalangin namin sa Panginoon na ipagpala sa inyo ang biyaya ng panibagong araw na ito at loobin ng Diyos na magkasama-sama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa bahaging ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin at sama-samang hingi ng paggabay ng Panginoon sa panibagong araw na ito na ating lalakaran. Aba, Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo
sa araw na ipinagkaloob mo upang makapaglingkod kami sa paraan na ito na inihanda ng iyong kabanal-banalang iglesia. Nagpapasalamat po kami ng mga magulang, maging ng mga kapwa po namin magulang, sa mga anak na ibinigay mo sa amin. Pinasasalamatan ka rin namin dahil kasama mong ibinigay ang mga kaalaman at karunungan upang sila po ay aming magabayan sa mga darating na estado sa kanilang buhay. Sana po nakapakinig ang kanilang mga anak kasama ng kanilang mga magulang. At kung hindi man, maging malaking tulong po ito sa amin na mga magulang upang ibahagi ito sa aming mga anak. Sa pamamagitan po nito, Panginoon, lumaki sila na may tamang patnubay at malaman ang tunay na pag-ibig sapagkat lahat ay pawang nagmumula sa iyo. Ipinagpapasalamat namin ang mga tumatangkilik, nagtataguyod na kapatiran ng programang ito sa pagsuporta sa gawain ng iyong kabanal-banalang iglesia. At sana, Ama, tulungan mo kami na lalo namin itong maipalaganap, magkasama-sama kaming magkakapatid sa pamamagitan ng pananampalataya ay buong sikap naming ibahagi na mapalaganap ang mga aral na maririnig sa programang ito. Idinadalangin namin sa iyo ang lahat at ibinabalik ang kapurihan. Pagpalain kami sa mga darating pang araw, hinihiling po ang lahat sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, Hari ka namin at nag-iisang tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat